Hello guys, what's up? My name is Rosal and welcome na naman po sa inyong lahat sa ating panibagong episode dito nga po sa ating channel and dito rin po sa ating Facebook page. At ngayong araw nga na ito guys is magaganap po yung ating pinakaunang reaction video patungkol nga doon sa massive wildfire na nangyari doon sa may California. Pero bago nga tayo dumako doon guys, gusto ko munang magpakilala dito sa ating YouTube channel. So hello guys, my name is Russell at ako po ay nagkakandak ng research patungkol po sa vlogging industry. At ako nga po ay gumagawa ng iba't ibang contents guys patungkol nga sa vlogging, sa games, unboxing and reviews, top list and rankings, reaction videos, and many more. At gumawa nga rin tayo guys ng mga YouTube channels in accordance doon sa mga contents na yun. At ang pinaka-goal nga natin dyan guys is makita natin kung ano nga ba yung content na pinaka nag-grow dito sa YouTube. At syempre guys, lahat nga ng magiging contents doon sa mga YouTube channels na yan is i-compile natin sa iisang Facebook page. Kaya naman kung hindi ka pa nakapag-follow dito nga sa aking Facebook page, baka naman. So please like and share my videos dito nga po sa ating Facebook page. Then watch and subscribe doon sa ating mga YouTube channels. At yun na nga guys, wag na nating masyadong patagalin pa itong intro na ito, kaya naman let's go! So yun na nga guys, naging malaking balita nga itong wildfire na nangyari doon sa may California nitong January 7. At libo-libong mga kabahayan nga or structures ang nasira nito. Yun dito sa may internet kasi merong dalawang teorya kung bakit naging ganon ka-massive yung wildfire doon. At yan nga guys, yung climate change at saka yung ginawang aksyon ng mga tao doon sa may Golden Globe Awards that some people said they mock God. At dahil nga sa naririnig nating mga yan guys is nag-conduct tayo ng sarili nating research. And I will break down to you all the information that I had in mind nang sa gayon po matulungan po kayong mag-isip patungkol nga sa mga nangyaring ito. So yung pinakaunang ginawa ko nga para sa video na ito guys is nagtanong tayo doon sa ating mga followers patungkol nga dito sa California wildfire. At eto na nga yung tanong. What do you think the primary reason behind the massive wildfire in California this 2025? Is it the impact of climate change, provocative actions in the Hollywood that mock God, the creator, or could it be both? Tapos sinabi ko rin guys na i-comment nila doon sa may comment section ano man yung kanilang mga reactions, ano man yung mga insights nila, ganyan, o yung mga komento nila patungkol nga dito sa tanong na to. Pero bad news guys, walang nag-share. Kaya nga nag-set na lamang tayo ng poll guys doon sa mga groups natin nang sa gayon malaman natin kung ano nga ba yung mga sagot nila patungkol dito sa tanong na ito. Yun na nga guys, buti na lang dito sa ating ginawang poll is merong nag-react at merong nakiparticipate, merong nag-vote yes. And 53.8% nga ng mga bumoto guys is sumagot ng climate change. At dahil nga dyan guys is una tayong magbi-breakdown ng mga informations mula sa panig ng climate change. So yung climate change nga guys is a long-term shift of temperature and weather in the earth. At ang pinakadahilan ng pagbago niyan guys is dahil sa ating pag-unlad ng ating mga teknolohiya. In short, nagbago ito dahil sa human activity. Kasi nga guys, mula nung pumasok tayo doon sa sinasabi nilang pre-industrial era nung 1800s, patuloy na pong nagbago yung ating temperatura at klima dito sa ating mundo. And according to my research guys, is 2016 daw is one of the hottest year na naitala ng NASA. Kaya naman magja-jump na lamang tayo ng comparison from 2016 to 2024. So unahin natin yung heat temperature. So eto na nga guys yung global land and ocean surface temperature anomalies since 2016 to 2024. At kung titignan natin yung ating graph guys is tumaas nga ng 0.95 degrees Celsius yung ating temperatura. Laban nga doon sa normal na temperatura before pre-industrial era. At kahit nga guys bumabayan noong 2017 to 2018, tumaas naman ito noong 2019 to 2024. At sobra nga guys yung itanaas ng ating temperatura noong 2024. Kasi noong 2018 na 0.85 degrees Celsius lamang, umabot nga ito ng 1.20 noong 2024.
At para mas magkaroon kayo ng idea guys patungkol nga doon sa ating pre-industrial era, eto nga yung kanyang graph. So ang normal kasi na temperatura nun guys is 15 degrees Celsius. Nung pumasok na nga tayo doon sa industrial era, patuloy nga yung tumaas guys, at nung 2016 is umabot tayo ng 16 degrees Celsius. So 16.2 degrees Celsius noong 2024. At yun na nga guys, dahil nga sa patuloy na pag-init rin ng mundo is tumataas rin yung melting point ng mga ice sa iba't ibang panig nito. So ito na nga guys yung graph ng estimated ice loss from 2016 to 2024, and 290 gigatons nga guys yung nawala nung 2016, at patuloy nga yung tumaas guys to 440 gigatons noong 2024. At dahil nga rin dyan guys is tumaas rin yung ating sea level na umaabot na nga guys ng 3.9 millimeters per year. So definitely guys, nag-i-increase nga yung ating sea levels. So yung isa pang impact ng climate change guys is yung extreme weather conditions. So yan na nga guys yung mga super typhoons, yung mga heat waves, ganyan, na pwede ngang magdulot ng massive wildfire tulad nga ng nangyari doon sa may California. At oo nga guys, alam naman nating taon-taon nga nagkakaroon ng wildfire sa California. Pero yung ganito ka-extreme tapos uncontrollable pa, baka iba yung pinanggalingan niya. So meron ngang kwento guys doon sa Golden Globe Awards na idinaos noong January 5 patungkol nga rin dito sa pinag-uusapan nating wildfire. So dito nga sa Golden Globe Award guys is maraming beses daw nag-create ng blasphemy and mockery itong si Nikki Glaser na host ng naturang event. At ang pinakamatunog nga guys na usapin is patungkol nga doon sa shoutouts na tila ba kinukutya nila ang Diyos dahil nga wala siyang nakuhang shoutouts from the attendees. And some people in the internet guys is nagsasabing hindi sila nagpapasalamat sa Diyos. Instead, they completely disregard Him despite of having a huge event katulad nga nun. Ngayon, ang sabi kasi doon sa may Galatians 6 verse 7 is, "Do not be deceived, God is not mocked." Sabi niya, "For whatever one sow, that will he also reap." Ibig sabihin nun guys, hindi natin maloloko ang Diyos. At kung ano yung itinanim mo, siya rin ang aanihin mo. Kaya nga guys, kung gumawa ka ng masama, aani ka ng masama. At kung gumawa ka naman ng mabuti, aani ka rin ng mabuti. Kaya nga guys, posible rin na itong nangyaring wildfire doon sa California is pinahintulutan ng Diyos and serves as punishment doon nga sa pinaggagawa nila doon guys. So balik tayo doon sa tanong guys, naglagay tayo ng both doon. So paano naman yung both? Hindi ba guys kapag sinabi nating God is makapangyarihan? At yung Diyos na sinasabi ko guys is siya yung ruler ng heavens and the earth. At meron siyang kapangyarihan over hurricanes, blizzards, thunder, and fire. So kaya niyang i-manipulate yung mga weather. Extreme heat? Oo guys, ginamit nga niya ito doon sa may Israel as punishment sa may Biblia Rising sea level, di ba Noah? Kaya nga guys, maaari na yung mga extreme weather conditions na nangyayari dito sa mundo natin ngayon is pinahintulutan ng Diyos. At kung titignan natin yung California guys, is nahahalin tulad siya doon sa Sodom and Gomorrah. They know God but they disregard Him as their God. Pagkatapos nagpatuloy lamang silang gumawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa mata ng Diyos. At sa anong paraan sila pinarusahan ng Diyos? Sa pamamagitan ng apoy. So maaaring ganun din yung ginawa niya sa California, di ba? And God also can manipulate the hearts of people, guys. At kaya niyo itong patigasin nang sa gayon mahulog nga sa kaparusahan yung taong pinagamitan niya nito. Nang sa gayon, guys, malaman ng taong yun na meron ngang Diyos. At ang purpose nun, guys, is to save that man from eternal punishment because He is a God that saves and God is good all the time and all the time God is good. So nasabi rin kasi ni Nikki Glaser guys doon sa may Golden Globe Awards na yung town na yon is a godless town. Kaya naman baka yun ang purpose ng Diyos para iligtas ang mga tao na taga doon. At hindi lamang yung town na yon kundi yung buong country. So baka pwede ngang both, di ba? So para sa iyo na nanonood dito sa video na ito, ano sa tingin mo yung dahilan o yung pinag-ugatan ng wildfire sa California? At pwede mo ngang i-share yung iyong thoughts, insights, and reactions dito nga sa ating comment section. So yan na lamang guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong panonood dito nga po sa ating channel and dito rin po sa ating Facebook page. At sana nga guys, patuloy po ninyo akong suportahan din sa mga platform na yan sapagkat malaking tulong po yan sa akin nang sa gayon po makagawa pa tayo ng mga ganitong klaseng video.
araw. At gayon rin matupad po natin yung ating pangarap na maging isang legitimate vlogger. So yun na lang guys, maraming salamat ulit. My name is Russell Nonog and this is my reaction video channel, and may God bless you all.